Sa ibabaw ng isang gusali pinagmamasdan ni Gabriel ang lungsod. Isa siyang mababang guardian angel na tagapagligtas ng mga nagte-text habang nagmamaneho. Bigla siyang lilitaw sa likod para pigilan ang banggaan. Isang araw, sinamahan ni Gabriel si Arj, isang documentary filmmaker na hirap sa buhay. Ngayon, bigo siya dahil tinanggihan siya sa ibang trabaho, at inaamin niyang malapit na siyang sumuko. Pagkatapos basahin ang mga teksto, kinalabit ni Gabriel si Arj para ihinto ang sasakyan. Ngunit ngayon ay nag-aalala siya para sa kalagayan ng pag-iisip ni Arj. Pagkatapos, gumawa si Arj ng ilang gawain para sa task sergeant ng APP. Una, pumunta siya sa isang sikat na panaderya na may napakahabang pila sa labas. Wala siya roon para bumili ng kahit ano para sa sarili niya. Binabayaran siya ng iba para pumila para sa kanila. Pagkatapos ng 2 oras na paghihintay, inanunsyo ng clerk na wala nang natitirang tinapay. Tinawagan ni Arj ang kliyente para sabihing libre ang tinapay, pero nakiusap na huwag kanselahin ang trabaho dahil naghintay siya ng 2 oras. Pero kinansela pa rin ito. Nadismaya siya nang malaman na ang mga tinapay ay binili ni Jeff, isang mayamang mamumuhunan. Pagkatapos, naglabas siya sa isang bahay habang tinatanong siya ng isang bastos na bata kung bakit hindi niya ginagamit ang kanyang degree. Dahil sa inis, nagreklamo si Arj sa bata na wala na itong kinabukasan at pangarap. Dahil dito, bumaba ang rating niya sa app. Nagayos din siya ng mesa at nag-restock sa hardware. Habang nagmamaneho, nahuli siya at natiketan. Hindi tumitigil si Gabriel sa pagmamasid sa kanya. Habang nanananghalian sa hardware store, nilapitan ni Elena si Arj. Nagtatayo siya ng unyon para sa mas mabuting trabaho, pero hindi interesado si Arj dahil freelancer lang siya. Sabi ni Elena, dapat siyang tratuhin ng tama, pero tingin ni Arj ay hindi na ito bubuti. Gabi noon, nagkita sila sa food stall at nagsabay maghapunan. Ikinuwento ni Arj ang pangarap niyang magdokumentaryo at suportado siya ni Elena. Natutuwa si Gabriel na makitang sa wakas ay nakangiti na si Arj. Nagpark si Arj sa tindahan para magpalipas ng gabi sa kotse. Nang tumawag ang ama, nagpanggap siyang may apartment at nakinig sa tagumpay ng pinsan. Dahil hindi makatulog, nagpodcast siya ng sleep assistant. Pero naantala ito ng ads dahil wala siyang subscription. Maya-maya, tinipon ni Martha ang mga guardian angel upang mag-ulat. Bawat isa'y nagbabantay sa tao laban sa sakuna at aksidente. Isang anghel ng mga nawawalang kaluluwa ang nagkuwento tungkol sa pagtuturo ng kahulugan ng buhay. Nagpasalamat ang tao sa kanyang gabay, at natuwa rin si Gabriel. Pagkatapos ng pulong, hiniling ni Gabriel kay Martha na bigyan siya ng mas makabuluhang mga tungkulin. Gayunpaman, sinabi ni Martha na mahirap ang gawain at di pa siya handa. Samantala, patuloy na nagiging kakilakilabot ang buhay ni Arj. Nahuli siyang natutulog ng gwardiya sa parking lot, kaya pinakiusapan siya ni Arj na manatili. Sa lokal na gym siya naliligo, kung saan madalas niyang nakakausap ang isang lalaking walang tirahan na si Leonard. Patuloy siyang pinagmamasdan ni Gabriel ng may kuryosidad. Isang araw kinuha si Arj ni Jeff sa pamamagitan ng app para linisin ang kanyang garahe at mabilis at mahusay ang ginawa niyang trabaho. Pangako ni Jeff na bibigyan siya ng 5 bituin at mamimigay ng merienda. Abala siyang tao, pero sa kanyang listahan ng gagawin, puro kalokohan lang, tulad ng pagkuha ng bumili ng gamit sa handaan at paghahanap ng shaman. Sinabi ni Arge na magtatrabaho siyang katulong, at pumayag si Jeff na subukan siya ng 1 linggo. Sa paglipas ng mga araw, napatunayan ni Arge na maaasahan siya. Mabilis siyang magtrabaho at kayang mag-isip ng alternatibong solusyon para sa mga biglaang problema agad-agad. Ano man ang hilingin ni Jeff, handa si Arge na gawin iyon. Labis na nasiyahan si Jeff sa pagganap ni Arge, kaya kinuha niya ito ng maayos at binigyan ng credit card ng kumpanya para sa mga gastusin. Ngayon ay kayang-kaya na ni Arge na tumuloy sa isang motel. Maya-maya, nagpasya si Jeff na ipaalam kay Arge na may baril siya sa bahay kung sakaling may emergency, at sinabi niya rito ang password sa drawer. Nang marinig ni Jeff na may kadate si Arge, pinahiram niya ito ng jacket at nagrekomenda ng abot-kayang restaurant. Nang gabing yon, sina Arge at Elena ay nagkakaroon ng isang masayang oras na magkasama. Gayunpaman, nang makita ni Arge ang mga presyo sa menu, siya ay kinilabutan. Lumalabas na mura lang pala ang lugar na ito para sa mga mayayaman tulad ni Jeff. Ayaw ni RJ na magmukhang masama sa harap ni Elena, kaya doon pa rin sila kumain. Nang dumating ang bayarin, sinabi ni Elena na dapat silang maghiwalay, ngunit nagboluntaryo si RJ na magbayad at ginamit ang credit card ng kumpanya. Kinabukasan, tinanong ni Jeff si RJ tungkol sa singil sa hapunan na nasa credit card. Humingi ng tawad si RJ at ipinaliwanag ang nangyari. Nangakong gagantihan niya si Jeff. Gayunpaman, tinanggal pa rin siya ni Jeff. Ngayon ay kailangan nang umalis ni RJ sa motel, at dahil wala siyang mahanap na anumang gawain sa app, wala siyang ibang magawa kundi ang magbenta ng plasma. Nagsuka si RJ dahil nasusuka siya habang nagsusuka si Jeff sa isang ritual ng paglilinis. Nang gabing iyon nakatulog si RJ sa isang restaurant, at pinalayas siya ng isang waiter. Paglabas niya, natuklasan niyang hinila na pala ang kotse niya. Nang makitang gumuho ang buhay ni RJ, napagdesisyonan ni Gabriel na isa siyang naligaw na kaluluwa na nangangailangan ng kanyang tulong. Lumitaw si Gabriel kay RJ at sinabing marami itong dahilan para mabuhay. Ipinakita niya ang pangitain ni RJ bilang delivery driver kasama si Elena. Kalaunan, nagkatrabaho sila sa Texas, ngunit dahil sa kakulangan ng pera para sa operasyon ng kanilang aso, napilitan silang patayin ang alaga. Pagbalik sa realidad, sinigawan ni RJ si Gabriel na hindi maaasahan ang pangitaing iyon.
Inamin ni Gabriel na hindi siya sanay magdala ng pag-asa. Dahil nais ni RJ ang buhay ni Jeff, ipapakita ni Gabriel na hindi laging maganda ang yaman. Hinawakan niya si RJ at pumalot ang liwanag. Paggising ni RJ, nasa loob na siya ng kotse sa parking lot ng tindahan. Gayunpaman, isa itong napakagandang kotse at maganda ang suot niya, kaya nang lapitan siya ng gwardya, mas naging mabait siya at naunawaan niyang aksidente lamang ang kanyang pagkakatulog. Tinanong siya ng computer ng kotse kung gusto na niyang umuwi at ipinakita sa kanya ang ruta. Kinaumagahan, dumating si RJ sa bahay ni Jeff. Habang tumitingin-tingin siya sa paligid, nilapitan siya ni Jeff, nakaswal ang pananamit at nagsasabing tapos na siya sa kanyang mga gawain. Tinanong siya ni RJ kung kaninong bahay ito, at sinabi ni Jeff na kay RJ iyon. Matapos mahanap ni RJ ang sarili niyang mga litrato sa loob ng bahay, dumating si Gabriel para ipaliwanag na ipinagpalit niya ang buhay ni RJ para kay Jeff. Sa loob ng isang linggo, babalik siya para tingnan kung natuto na si RJ ng aral. Sa paglipas ng mga araw, si RJ ay labis na masaya. Nasisiyahan siyang gumastos sa kahit anong gusto niya. Pinapagawa kay Jeff ang lahat ng gawain sa bahay, at ang pagtatrabaho ay parang pagpunta lang sa mga mamahaling restaurant para makagawa ng ilang desisyon para sa kumpanya. Kung may sira sa bahay, madaling binabayaran ito ni RJ at hindi niya maintindihan kapag binabanggit ni Gabriel ang pagkairita ng maliliit na abala. Kalaunan binisita ni RJ si Elena na hindi siya kilala sa realidad na ito. Agad silang nagkasundo at makikipag-date sa parehong restaurant gaya ng huling beses, pero ngayong gabi sinabi sa kanila ng waitress na libre ang kanilang hapunan. Sa huli, naghalikan pa sila at nagsimulang mag-alala si Gabriel na baka mabigo ang planong ito. Sa pagtatapos ng linggo, tinanong ni Gabriel si RJ kung gusto na ba nitong bumalik sa dati niyang buhay, at malinaw na tumanggi si RJ. Nang mag-alala si RJ na pipilitin siyang bumalik ni Gabriel, kinailangan aminin ni Gabriel na wala siyang kapangyarihan para gawin iyon. Magagawa niya lang ulit ng normal ang lahat kung papayag si RJ. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Gabriel kay Martha ang ginawa niya, at nataranta ito, at isiniwalat na si Gabriel pala ang dapat sanay tumulong kay Elena. Inutusan niya itong kumbinsihin si RJ na bumalik at kunin ang mga pakpak ni Gabriel bilang parusa. Kinabukasan, may pool party si RJ. Dumating si Gabriel at sinabing hindi ito patas kay Jeff habang hinihimas niya ito para ipaalala ang lahat. Nataranta si Jeff ng ilang segundo bago nawalan ng malay dahil sa gulat. Inakala ng mga bisita na patay na si Jeff at agad silang umalis. Maya-maya, nakiusap si Jeff kay RJ para sa kanyang buhay at nangakong magbabayad ng $200,000 kapalit nito. Itinuro ni RJ na ginagastos lang iyon ni Jeff sa isang relo at tinawag niya itong kuripot. Nagkaroon ng pagtatalo, at kinailangan silang putulin ni Gabriel para ipaliwanag na wala nang maaalala si Jeff kapag bumalik sila sa dati nilang ginagawa dahil ito ang karanasan ni RJ. Pagkatapos ng ilang pagtatalo pa, pumayag si RJ na makipagpalitan ng kontrata, ngunit kung bibigyan muna siya ng ilang araw para magsaya. Tinanggap ni Jeff ang kasunduan at sinabing kaya niyang mabuhay muli ng maayos dahil kailangan lang nito ng pagsisikap. Dahil nawalan ng pakpak si Gabriel, nakistay siya kay Jeff. Sa isang motel room, nagtanong si Jeff tungkol sa mga anghel. Sabi ni Gabriel, maliit ang kanyang pakpak kaya di makalipad. Malalaki lang ang pakpak ng matataas na anghel. Kinabukasan sinabihan sila ng manager ng motel na kailangan na nilang umalis. Kinukumbinsi siya ni Jeff na hayaan silang manatili ng isa pang araw at nangakong dadalhin ang pera mamayang gabi. Ngayon, wala nang ibang magawa si Jeff kundi ang tumanggap ng mga delivery request mula sa isang app habang sinusundan siya ni Gabriel. Di nagtagal, napagtanto ni Jeff kung gaano kahirap ang maging mahirap. Hindi maganda ang trato sa kanya ng mga kliyente at hindi sila nagbibigay ng maayos na tip. Sinisi rin nila siya sa mga pagkakamali sa mga order na sadyang ginawa ng restaurant. Palagi siyang nagmamadali at nagagalit sa kanya ang ibang mga driver dahil sa pagdudulot ng problema sa trapiko. Ang mas malala pa, maraming restaurant ang pumalit sa mga delivery boy ng mga robot. Nang gabi na, nagalit si Jeff dahil lingguhan ang bayad ng app at hindi nila kaya ang motel, kaya sa kotse na lang sila natulog. Samantala, niyaya ni RJ si Elena sa Paris, ngunit tumanggi ito dahil sa trabaho niya sa Union. Nagreklamo si RJ at nagalit si Elena. Ipinaliwanag na maaaring mayaman si RJ, ngunit empleyado pa rin siya at kailangang ipaglaban ang kalidad ng kanyang buhay. Dahil tila hindi maintindihan ni RJ, umalis na siya. Dahil sa matinding depression, sumakay si RJ at nag-text habang nagmamaneho na nagdulot ng aksidente na nag-iwan sa kanya sa koma. Di nagtagal, narinig ni Gabriel ang balita mula sa isang kasamahan at ipinaalam kay Jeff na kakailanganin pa niyang magtiis ng ilang araw dahil hindi maaring pumayag si RJ habang nasa koma. Nataranta si Jeff at kinumbinsi si Gabriel na humingi siya ng tulong sa ibang mga anghel. Kalaunan, pumunta si Gabriel kay Martha na nagdesisyong napakalaki ng gulo nito at tinanggal si Gabriel sa trabaho. Kailangan niyang mamuhay na parang tao, bagaman pag-iisipan ni Martha na gawin siyang anghel muli kung papayag si RJ na gawing normal muli ang mga bagay-bagay. Agad na nagbago ang anyo ng katawan ni Gabriel. Ramdam niya ang pagpapawis ng balat niya at may kakaiba sa tiyan niya. Pagkatapos, dinala ni Jeff si Gabriel sa isang fast food restaurant. Hindi pa nakakakain si Gabriel dati, kaya marami siyang tanong, tulad ng kung paano niya malalaman kung tapos na siyang nguyain. Nang sa wakas ay nakakain na siya, agad siyang namangha sa iba't ibang lasa. Inamin din niya na natatakot siya. Natakot siya, kaya tiniyak ni Jeff na may plano siya. Kinabukasan binisita ni Jeff ang isa niyang kumpanya para sa mga bagong ideya at trabaho.
Gayunpaman, siya ay pinalayas ng hindi naririnig. Pagkalipas ng 3 linggo, nakapag-apply na si Jeff sa daan-daang trabaho, ngunit wala pa rin kahit isang kumpanya ang tumatawag sa kanya pabalik. Samantala, nalulong na si Gabriel sa internet, kaya nagdesisyon si Jeff na maghanap din siya ng trabaho. Naghugas si Gabriel ng mga plato sa restaurant. Nang makuha ang unang tseke, nagulat siyang malaki ang bawas ng buwis at ang natira ay kulang pambuhay. Sabi ng katrabahong si Felipe, kailangan niya ng pangalawang trabaho at inaming may 3 siya. Naguluhan si Gabriel dahil wala na siyang oras para sa iba pang trabaho o para sa sarili. Sa ospital, sa wakas ay nagising si Arj, at sinabi sa kanya ng nurse na ilang beses siyang tiningnan nina Jeff at Gabriel. Dahil ayaw nang bumalik sa dati niyang buhay, nagtanong si Arj sa nurse ng ilang detalye tungkol sa mga side effect ng coma. Nang gabing iyon, nakatanggap si Jeff ng delivery request para sa kanyang lumang bahay, at natuwa siya dahil nalaman niyang gising na si Arj. Pagdating ni Jeff, nagkunwari si Arj na hindi niya ito nakilala at sinabing may amnesia siya dahil sa aksidente. Binigyan pa niya ito ng isang polyeto bilang patunay. Kinagabihan ibinalita ni Jeff ang balita kay Gabriel, na labis na napupot sa buhay ng tao kaya nagsimula na siyang manigarilyo. Patuloy na humihingi ng tulong si Jeff at nakakuha ng ideya si Gabriel. Dati, dapat sana'y tinutulungan niya si Elena, kaya marahil kung gagabayan niya ito sa tamang landas ngayon, maapektuhan din si Arj. Kinabukasan, sa silid pahingahan ng tindahan ng hardware, sawang-sawa na ang isang empleyado sa paggigiit ni Elena na kailangan nila ng unyon. Hindi sumuko si Elena at nagbigay ng talumpati tungkol sa paggawa ng tama. Biglang lumitaw si Gabriel at sinuportahan ang lahat ng sinabi niya, at nagbigay din ng ilang nakapagbibigay inspirasyong salita. Nang malaman nilang hindi siya nagtatrabaho roon, pinalayas siya. Kalaunan bumoto ang mga empleyado para sa unyon, ngunit karamihan ay tutol. Pinanood ni Gabriel kung gaano kalungkot si Elena sa bus at nagpa siyang maglasing. Natagpuan siya ni Felipe na umiinom sa kalye at nagpa siyang pasayahin ito sa pamamagitan ng pagdadala rito sa isang club. Habang nagsasaya sa dancing floor, nabangga ni Gabriel ang isa sa mga driver na iniligtas niya noon, at ipinaliwanag ni Felipe na asawa niya ito. Ang makita ang masayang mag-asawa ay nagpaisip kay Gabriel na mahalaga nga ang kanyang trabaho. Samantala, nakatanggap si Jeff ng mensahe mula sa delivery app. Sa susunod na linggo, lililipat na sila sa pangunahing pagde-deliver ng mga robot, at hindi pasok sa kanilang pamantayan ang rating ni Jeff, kaya winakasan na ang kanyang account. Galit na nagmura si Jeff, at nang dumating si Gabriel nagreklamo ito tungkol sa sistema. Hindi niya maintindihan kung paano hindi sa lahat ng oras nalulumbay ang mga tao, at sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kagulo ang sistema. Ang sandali ay naantala ng mga pulis na humila sa kanyang sasakyan dahil sa lahat ng hindi nabayarang tiket. Dahil sa kapos sa pera, nagpasya si Jeff na pumunta sa bahay niya para kunin ang kanyang mga relo. Magkakaroon ng birthday party si Arj sa mismong araw ng kaarawan ni Jeff, at sumasayaw pa nga siya gamit ang nakagawian ni Jeff. Habang nagtatago si Jeff, nagsimulang mag-alala si Gabriel nang mapansin niyang nandito rin ang tatay ni Arj at si Leonard, hindi na mukhang kawawa. Si Elena ay isang waitress sa catering service, at sinubukan siyang kausapin ni Arj, ngunit sinabi nitong kailangan niyang magtrabaho at hindi niya ito pinapansin. Sa balkonahe, nadatnan ni Leonard si Arj na malungkot. Sabi ni Arj, ayaw sa kanya ni Elena dahil mayaman siya at nagnakaw. Giit ni Leonard, lahat ng mayaman ay nagnanakaw pero iba si Arj dahil binilhan siya nito ng gamit at pagkain. Madalas, hindi man lang kinakausap ng mayayaman ang mahihirap. Samantala, kumain si Gabriel ng ilang tsokolate nang hindi alam na puno pala ito ng Mary Jane. Kausap niya ang isang babae hanggang makatulog. Pagkatapos ng party, si Jeff, kinukumbinsi ni Arj si Elena na sumayaw kasama niya. Pagkatapos ay sinabi ni Elena na dapat sana ay sumama siya sa kanya sa Paris dahil walang saysay ang pakikipaglaban. Nawala niya ang kanyang apartment at ngayon ay natutulog sa kotse ng kanyang pinsan. Ngunit tumatangging sumama siya rito sa Paris ngayon dahil alam na alam niya kung gaano kasama ang kalagayan ng kanyang mga kababayan. Nang halos wala ng tao sa apartment, lumabas si Jeff at binuksan ang drawer na may mga mamahaling relo dahil pareho lang ang password. Matapos kunin ang mga relo, sinubukan ni Jeff na umalis, ngunit nakita siya ni Arj at nataranta siya, kaya nagpaputok siya. Napaiyak sa sakit si Jeff dahil tumama ang bala sa kanyang braso, at tiningnan siya ni Arj, sinasabing ito ang sinabi ni Jeff na gawin niya sa baril. Dahil doon, napagtanto ni Jeff na nagkukunwari lang pala si Arj na may amnesia siya. Kinabukasan sa ospital, humingi ng tawad si Arj kay Jeff at hiniling kay Gabriel na baguhin muli ang kanilang buhay. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Gabriel na kung talagang sinasadya ni Arj ang sabihin niyon, nangyari na sana ito. Gusto lang ni Arj ang kapalit dahil nakokonsensya siya, hindi dahil sa iniisip niyang sulit ang buhay niya, at hindi iyon mahalaga. Iniisip ni Jeff na katangahan iyon dahil walang sino man ang matutuwa sa pagiging mahirap. Habang wala pang solusyon, pinatira ni Arj sina Gabriel at Jeff sa kanyang bahay. Nagpahinga at nagsaya ang tatlo. Dumating si Martha at sinabi ni Gabriel na mahirap magbigay ng pag-asa sa gitna ng hirap. Paliwanag ni Martha, hindi anghel ang kailangan ng nawawalang kaluluwa kundi kapwa-tao. Hindi maintindihan ni Gabriel, ngunit nawala si Martha nang walang ibang sinabi. Maya-maya, lumabas ang mga lalaki para kumain ng tacos, at nagulat si Arj nang makita si Elena. Sinabi niyang siya at ang mga katrabaho ay nagpaplanong muling ipaglaban ang unyon. Natutunan ni Elena na ang pagbabago ay hindi agad nangyayari, kaya dapat niyang ituloy ang laban. Nang humingi siya ng lugar para magsaya, isinama ni Gabriel ang lahat sa club. Pagkatapos sumayaw ng ilang sandali, malungkot pa rin si Gabriel dahil sa pagiging isang bigo at naupo sa labas.
Nilapitan siya ni Arj para aliwin at sinabing bawal sumuko, pero giit ni Gabriel na sumuko na rin si Arj dahil pareho silang walang bukas o matitirhan. Gayunpaman, inaamin din niya na ang pagiging tao ay nagturo sa kanya ng maraming kasiyasyang bagay, tulad ng pagkain, pagsasayaw, at pakikipagkaibigan. Napagtanto ni Arj na lahat ng kaibigan niya bilang isang mayaman ay peke at hinahanap-hanap niya ang mga panahong kasama niya ang kanyang pamilya na nagmamahal sa kanya kung sino siya. Sinabi niya na si Gabriel ang pinakamahusay na anghel na maaari niyang makuha at inamin na gusto niya ng isang kinabukasan na binuo niya mismo ng kanyang mga kamay at hindi ninakaw. Ibig sabihin nito ay sa wakas ay tanggap na niya na sulit pa ring mabuhay. Ngumiti si Gabriel at hinawakan ang balikat niya. Nang kumurap si Arj, nalaman niyang bumalik siya sa gabing hinila ang kanyang sasakyan. Naawa sa kanya ang empleyado ng restaurant at inalok siyang sumakay. Samantala, nalulungkot si Jeff sa malaking bahay. Kinabukasan, nakita niya ang parking ticket na nakuha ni Arj sa trabaho. Nang kunin ni Arj ang kotse, bayad na ni Jeff ang utang niya. Tinawagan ni Arj ang ama at inamin ang totoo. Suportado siya nito at sinabing huli ang pinsan niya sa tax evasion. Sa susunod na pagpunta ni Jeff sa isang pulong ng kumpanya, inanunsyo niya na itinataas nila ang sweldo at mga benepisyo ng mga manggagawa sa app. Ayaw na niyang gumamit ng mga robot o AI, at sa mga ayaw sa kanyang desisyon, sisibakin niya sila. Nagtrabaho si Arj bilang delivery driver gaya ng pangitain ni Gabriel. Ayaw niyang maranasan ang lagim na iyon, kaya nag-iwan siya ng mensahe ng pagbibitiw sa whiteboard, na inspire ang ibang manggagawa at sumunod din. Gumawa si Arj ng dokumentaryo sa gig workers habang dinedate si Elena. Isang gabi matapos magtakos, nag-iwan siya ng isa kay Gabriel.